Good evening po. So, ulit na tayo. Kunti lang tayo ngayon ah. Tawagin nyo na sila. Tawagin nyo na sila. Start na tayo. Hintay pa tayo ng mga 2 minutes. Okay, 1 minute na lang. Okay. So 10:02 na. Start na tayo. So ano tungkol saan yung topic natin ngayong gabi? Dual contact, sir. Oops. Dual contact. Bakit Dual contact. napunta agad dun ah? Barcode to, barcode. Yan. Smart garage update, sir. Okay. So sino dito yung may mga smart garage? Tsaka dito yung mga wala. Sino pa hindi nakaka-update? Ako, sir, hindi pa. Bakit? Hindi ko lang nakita eh. Ayun. So pag-click nyo ng pag-click nyo ng link na download, ilagay nyo lang itong number sa likod, nakalagay sa likod ng share ng unit. I-type nyo lang sa password ng mismong hinihingi doon. Kung capital letter ito type mo. Tapos kapag na download mo na yan, ayun na. Pwede mo i-download sa phone yan. Tapos extract mo lang. Pwede rin sa laptop. Sige, sir, salamat po. Dali lang naman yung update. Tapos bukas kapag sisend ko sa channel ko yung yung video paano siya ginagawa. Pero iba nagawa na, madali lang naman. Gagawan ko ng video para masundan din. Oo, sir, mas maganda po. Madali lang naman, sir. Sobrang dali lang. So pag may nakita kayo doon sa memory card nyo na stock, yung may mga memory card na yung SD nyo, delete nyo lang yung bot and bin. Nag-iisa lang naman yun, bot and bin.
Pag na-delete mo yon, i-add mo ngayon yung bago mong na-extract na yung na-download mong file. I-add mo lang doon. Both and bin din yon. So kapag na-add mo na doon sa mismong memory card na yon, sa labas yon, labas ng memory card, hindi mismo sa mga folder. So salpak mo lang sa ano mo, sa SG mo, then yun. Click mo lang yung upgrade. Tuloy-tuloy na yun. Kapag naman na-stack yung percent, 1 to 100% yan, kapag na-stack, patayin nyo lang ulit yung Smart Garage, ulitin nyo lang na mag-power. Ganun lang yun. Okay, sabihin nyo sa GC, yung mga hindi makaka-attend ngayon, hindi sila makaka-attend ng training sa Friday. Okay, so may bago tayo sa Friday. May bago tayong topic. So kung sino lang nakapasok dito, siya lang yung makaka-attend sa Friday. Okay, so start tayo ng ating topic sa pag wrong password, ibig sabihin mali yung ano mo, mali yung serial number mo. Okay, so ayan. So start na tayo sa ating topic ng ating park mode. So i-correct nyo yung, pero kapag nag-e-error, ibig sabihin yung Smart Garage nyo, baka naman hindi galing sa amin yan. Yan. So kapag galing sa atin, ma-update nyo yan. Ngayon kapag may mali naman kayo sa number or sa 0 magkamali kayo, hindi nyo rin ma-update yan. Okay. So start tayo. So itong park mode na lesson natin, ano ito? Yung stock na signal light natin, gagawin nating park mode. Pero nagsi-signal light. Ayan. Okay. So yung park mode, park light naman natin, i-connect natin sa signal light para pag nag-park light ka, magiging park light din signal light. Diba? So ganoon siya. Hindi mo siya kailangan ng relay, parang FX mode. Ito, pwede siyang walang relay. Stock signal light na gagawin yung park mode. So napakadali lang yon. Okay? Una, doon tayo sa unang topic natin, yung dual contact. Okay. So iguguhit ko muna dito yung stock natin na sistema ng signal light. So left and right lang yan. Yan. So apat na signal light. May ground. Ayan. May ground. Then left and right lang yan. Okay. So right, left, front, rear. So signal light. So signal light switch. Okay. So tingnan nyo. Yan yung itsura ng natin, signal light na line. So ito signal light switch. Okay. So yan. Yung gitnang parte ng switch, so yan yung middle, M. Ito yung right, ito yung left. Okay. Sa switch, yung middle natin ng switch, bali 3 pin kasi yung switch na yan. So yung sa middle na yan, galing yan ng flash relay. Yan. So anong trabaho ng flash relay? Flasher sir. Yan, taga-flasher, taga-interrupt. Yan. So kapag walang flasher relay, kapag nag-signal light ka, steady. Kapag nag-signal light ka, steady. Pag nag-flasher relay, yun yung nagpapablink sa ating mga signal light. Okay. So ngayon, ito naman yung ating park light. So may park light na isahan ng ilaw, may park light na dalawahan ng ilaw.
Okay, so same lang yon. Alin man dun sa dalawang ano na yun. So park light, meron din siyang sariling switch. Okay, so galing yung switch nun sa, dapat ang park light ay galing sa DC or sa battery. Yan ha. So kung ang park light mo ay galing sa AC, baguhin mo yan. Okay, baguhin mo yung pinaka-in yan. Ang switch, ito yung pinaka park switch. So karamihan nito naka-in yan sa headlight. Nakasabay yung iba naman sa mga FI nakailaw agad. So kapag nakailaw agad, pwede mong lagyan ng switch, pwede mong hindi lagyan ng switch. Okay? So magi-start tayo sa dual contact. Dual contact. Yan. So, pag sinabing dual contact, ang iilaw lang dapat ay harapan. Ito lang. 1 and 2. Yon. So, dalawa lang. Ngayon, sa paggagawa ng park mode or dual contact, kailangan ang ilaw natin ay LED type. Kasi yung stock ay bulb. Bulb yan. Bulb type yan. So, papalitan natin yung ating signal light sa front. So, itong parte ng front na to. Ngayon, unahin natin i-install ang LED. So, familiar kayo sa LED, no? Yung LED na ilaw, ganito yan. Yan, ganyan siya. Tapos, may tinatawag yan na gel type. Meron yung polarity. Yan. Na dapat ang LED na ikakabit nyo dyan, yung kapag nilagay mo sa positive ito, hindi ilaw. Dapat, kapag sa negative, negative lang. Kapag sa positive lang. Okay? May park light kasi na LED or LED type na baliktaran umiilaw. Hindi pwede yon. Dapat pagka binaliktad mo hindi ilaw. Okay? So, yun yung gagamitin natin sa ating ipapalit natin sa bulb sa front. So, kaya dual contact, front lang yung iilaw. Yung likod, same. Yung pa rin yung ilaw mo, yung pa rin yung bulb mo. Okay, so, ngayon, paano ba natin i-install ang LED dyan sa harapan ng ating signal light? So, ganito. May polarity yan. May polarity. Ngayon, una mong i-testing signal light. Okay? Signal light mo sa left. Okay, sa left. So, ilalagay mo ngayon yung park light. Yan. Na LED. Yan na, ilalagay mo yung LED. Ang signal light natin, galing ng switch ay positive ito. Yan, positive dito kabila. So, yung kabila negative. Dapat, kapag nilagay natin yung LED na yan, so dalawang papalit natin na kabilaan, left and right na front. Okay. So yung LED, nakita nyo yung positive, dapat ang LED ay ilalagay mo dito ang positive. Baliktad. So ganun din sa kabila. So ilalagay mo rin dito yung yung positive sa kabila. Okay, so ganyan, babaliktarin ko na lang ha. Okay, LED. So ito yung negative, lalagay mo dito positive, dito yung negative. Paano natin malalaman na positive negative ang nakalagay? Kapag nag-signal light ka sa left, hindi dapat sa iilaw. Kapag nag-signal light ka sa right, hindi dapat sa iilaw. So ang ilaw likod lang. Na-gets? Sino may tanong? Okay, so walang tanong. Nakuha nyo ha. Dapat baliktad ang polarity kapag sa harapan. So ngayon, yun yung first step. Ilalagay ang LED na baliktad sa signal light. Kaliwa kanan. First step. Second step. Okay, second step tayo ha. So, sabihin nyo yun sa group chat, yung mga nagchat-chat, umattend ka mo ngayon. Dahil mabilisan lang turo ito, ituturo natin mamaya yan. Okay?
So, second step natin, puputulin natin yung ground sa harapan ng signal light, kabilaan. Cut. Okay, so ikakat natin, di ba? Ito, naka-ground. Yan. Naka-ground. Yan. Puputulin natin yan. Okay? So nakita nyo, putol. So bago nyo gawin itong park mode, dapat yung park light natin nakakonect sa battery, yung park light. Battery operated, ha? Hindi pwede yung AC type. Bawal. Okay? So, ngayon, yung pinutol natin na ground na dalawa sa harap, pagsasamahin natin yon. Ayan, yung pinutol natin, ha. Ayan. So, magkasama na silang dalawa. Yung ground. So, yan yung second step. Okay? So, third step. Yung pinagsamang linya na yon ng ground, i-connect natin sa park line. Yung positive line ng park light. Yung positive. Yan yung third step. Okay? So ngayon, testing natin. Kahit hindi actual. So kahit hindi actual, testing natin. Ididikit ko ngayon yung park light. Papailawin ko. Iilaw ngayon itong park. Okay, park. So kapag umilaw yung park light, mapa-bulb man yan o mapa-LED, papasok yung positive dito sa ating ground ng signal light. Okay, so magiging positive to ngayon. Magiging positive. Yung LED natin, positive yung polarity ng pinasok, diba? Sa negative kanina, ganun din sa kabila, positive. So ngayon, iilaw ang LED natin ng signal light front, left and right, kasi nakaayon na sa doon sa positive. Pag nag-park light ka, magpa-park light din yung front. Pero yung rear, hindi yan iilaw. Okay? Front lang ang iilaw dyan. Kasi hindi siya LED. Bulb lang siya. Hindi yan iilaw. Okay. So ngayon, saan kukuha ng ground si LED? Kasi negative yung kabilang linya. So ngayon, nakakonect yung negative dito sa linya ng positive ng signal light. Patay ang signal light, nakapatay ang signal light. Ngayon, kukuha siya ng ground dito sa bulb. Yun, nakakonect sa ground yun. Doon siya ngayon kukuha ng ground sa ating bulb. Okay? Nakapagpundi ang bulb, hindi rin iilaw yan. Magkakonektado dapat yan. So ngayon, may ground na yung yung park light, umiilaw na siya. Umiilaw na rin siya. Itong isa. Kapag nag-signal light ako sa left, papasok yung positive. Papasok yung positive. Yung negative ngayon na yan, mamamatay kasi napasukan ng positive. Parehas positive yung park, positive din to. Mamamatay ngayon ang LED. Magbiblink kayo kasi mayroong laser relay. Okay? So nakuha nyo, screenshot nyo na yan. Okay? So meron siyang ilang step? First step. Okay. Third step. Sino ngayon ang may tanong? So, parang sir, pag nag-signal light ka niya, Ayun na nga, pinaliwanag ko na pag nag-signal light ka, magbiblink din siya. iilaw yung yung nasa naka-park light. Alin, sir? Yung LED. Yung hindi ba ilaw yung LED? Iilaw yun. Di ba kaya nakailaw na? Kapag sinignal light mo, mamamatay ngayon yung LED. Eh, ang flasher relay, di ba, patay sindi. So, pag namatay ang flasher, iilaw naman yung park. Pag bumukas na may signal light, mamamatay yung park. Okay sir. Okay sir, thank you sir. Parang wigwag lang sir. Iba naman yung wigwag. Iba yon. Mas
indicator dyan ng switch, yung bulb lang, yung filament. Hindi siya wigwag, ano siya, park mode. So tawag dito sa trick na tinuro ko, yung front ay ang tawag sa kanya, Dual contact. Park mode, dual contact. yan. Kapag dual contact ang umiilaw ay harapan lang. Okay. So nag-gets nyo na yung dual contact? Baka may tanong pa. May tanong pa ba? Baka meron kasi hindi nakagets. Pag naka-up naman yung park light, so sasabay lang siya sa signal light. Yung ano niya. Yung pag-interrupt niya. Hindi, dapat kasi park mode ito eh. Pag naka-park mode, dapat lagi naka-park. Ngayon, pag pinatay mo yung park, nag-signal light ka, hindi iilaw ang signal light sa harapan. Kasi, ang design nito ay naka-park mode. Okay, sir. Okay. So, ang iilaw lang ng signal light, likod. Likod lang ang ilaw kapag nakapatay yung park light. Hindi ba siya makakuha ng ground sa kabilang house, no? Nakapat. Oo. Kasi, dual contact nga sa park mode. So, ang pangalan niya park mode. Kailangan, laging nakabukas yung park mode. Diba sa mga FI, lagi nakabukas yung park light? Diba? So, kung lagi nakabukas ang park light, di ang ganda, lagi siya nakapark. Nakasabay yung signal light. Yun nga lang, yung signal light mo, iaayon mo sa batas. Nakalagay doon ay yellow lang signal light doon. Palitan mo ng yellow, pero naka-steady. Pag mo lalagay ibang kulay kasi, pag nilagyan mo ng ibang kulay, alam mo na yung violation mo doon. Okay? Screenshot ulit, sir, ako. Yan. Sure na, wala na kayong tanong ha? Anong lead kasi walang, ang ilalagay dyan, walang polarity. Yung ilalagay mo na park light, may polarity. May polarity siya. Wait lang ha, kukuha ko ng sample. Testing. Okay. Kabila. Okay. So, ikukunin ko lang to sa front. Ito, sample lang to ha. Gagawin kong kulay blue yung signal light sa harapan. Okay, blue. Tapos park light ko ay ano bang kulay park light ko dito? Ito park light. Hindi ko napagandaan to kanina eh. Busy kasi ako kaya
kailangan ko nga lang yung signal light sa 3-way. Ito na lang. Ito na lang gagamitin ko pang 3-way. So, madapakiramdam niya, no? Oo, pinasingaw ko nga yung ano niya, pinawisan na, nawala na yung ano niya. Hindi ko tinigilan, hindi lumabas yung ano sa katawan. Yung ano, no? Andiyan na? Sige. Okay, konting tiis na lang. Ay, lapit na. So, park light. Ay, ayun dito na park light natin. Ayun. Park in. Ito. Yan. Walang positive yung isa. Ay, walang negative. Okay. So yung iba naman nagawa na nito ng ano, nagawa na nila ito. So yung iba hindi pa nila alam to paano gawin, kaya yung mga hindi pa alam gawin, so panoorin niyo to. Magagamit ito sa ano niyo. Ito walang relay ito. So yung diagram na pinakita ko, ayun siya. Okay. So wala ko makikita sa ano niyo. Medyo masilaw eh. Okay, so yon. Yung ilalim, ito yung park light. Okay? So ito yung signal light, kabilaan. So yan na yung diagram na pinakita ko na yan sa harapan. Iilaw yung dalawang signal light, ito, right, tsaka left. Ito lang yung park light yung isa. Pag nag park light ako, ayun, iilaw ito, iilaw din yung signal light. Yan, kabilaan. So pag nag signal light ako, left, yan siya. Iilaw yung left, pero naka-park mode yung right. Pag nag-right naman, so right naman ang si-signal light, yung left naman ang naka-park mode. So ganyan siya. So kapag patay yung park, pag nag-signal light ka, ang iilaw lang yung rear. Kasi ang design ng pinagawa ko na to ay itong ginagawa ko ay park mode. So ang bilis ng bit ng ano, ang bilis ng bit ng ano natin, flasher relay, kasi ang ginabit ko na flasher relay ay adjustable. So adjust ko siya sa pinaka mahina. Wala yata akong pilit nito eh. Basta kasi pinaka mahina.
Sobrang mambagal. Yan. Tatingnan nyo kapag naka-normal. So the best talaga pagka adjustable flasher relay. Yan siya. So pag signal light, yan, signal light lang siya normal. Pagka nag-right, normal. So ngayon magpa-park mode ako, papailawin ko tong park. So example lang yan. Tapos right and left, ginawa ko na yung mismong diagram na yon. Okay. So umilaw. Bilaan. So pag nag-signal light ako, yan. Yan siya. Yung park light hindi nagagalaw. So naka-park mode sa kabila. Kapag kabila naman, siya naman na magbi-blink, kabila naman ang naka-park. Okay, nakita nyo? Ningal ako dun ah. So yun. Hindi mo kailangan ng relay. Magkakaroon ka ng parang ano siya, instant FX mode, parang ganon. So next, pupunta tayo sa double contact. So double contact tayo. So tandaan nyo yung dual contact meron siyang 3 step. Sa double contact, ilang kayang step ang meron? So ito baka hindi ko na ma-demo na actual to kulang ako sa bulb eh. Ayan. So signal light pa rin, stock. Yan yung stock signal light. Ito ay bulb. Bulb. Okay, bulb yan. So left, right, front, tsaka rear. Okay. So park mode ay park light. Ganun din, may signal light. Ay may ground, tapos magkadikit yung dalawang positive. Yan, tapos konektado sa park light switch, park switch. So same pa rin ang same pa rin ang sistema, battery operated pa rin, 12 volts pa rin yung panggagalingan ng in. Okay, so umiilaw siya kahit patay ang engine. So susi lang naka-on. Okay? So ngayon, topic natin ay double contact naman. Double contact. So ano ba yung double contact? Yun yung harap likod naka park mode. Harap likod na. Okay? So ngayon, kailangan ulit natin ng LED na may polarity. Okay? Yung LED na may polarity. Okay, so lahat ng bulb na yan, papalitan natin ng LED. LED na ipapalit yan, LED. Yan. So ganun din sa kabila. Yan. LED na rin. Ganon din dito, ipapalit dito ay LED. Yan, ganon din dito. LED. So, first step na gagawin natin. Dapat ang LED na gagamitin yung hindi umiilaw pag binaliktad yung tulad ng tinuro kanina. Kasi may mga LED na umiilaw pag baliktaran. Inulit ko lang. So ngayon, itong signal light lines, signal light switch, yan pa rin yan. Walang mababago dyan. Kapag nag-left ka or nag-right, papasok pa rin dito sa linya na to ay positive. Flasher relay, positive pa rin yung magkabilang linya na yan. Okay. So ngayon, gagawin natin first step.
yung LED na gagamit na ikakabit natin, dapat baliktad ang polarity. 'Di ba? Nandito yung positive. Ito yung positive no na linya. Pag hinugot mo. Ngayon, ilalagay natin yung positive sa kabilang linya. Ayan, baliktad yung polarity. Yung sa ground na side ng socket, positive ilalagay. Same 'yon sa lahat ng sa lahat ng socket. Yung ground gagawin yung positive, yung polarity ng LED. Okay, nasundan. First step. Ayan yung first. Check mo ni-record ko. Nag-record, okay. So, second step. Puputulin natin yung 4 na ground ng signal light. So, wala nang ground ngayon ang signal light. Okay. So, pag naputol mo lahat ng ground, ayan, putol na, putol, putol. So, dalawang linya na yan. Ayan, tigda dalawa. Putol. Okay, putol na. So, ngayon, yung pinutol natin na konektado sa socket, pag didikitin natin yung 4 na yan. 4 na linya. So, pag dikitin natin yan, ito yung ang second step ay yung cut. Okay? So, third step, yun ang pagdidikitin lahat ng ground na pinutol. Yun. Yun. Tapos, pagsasamahin yung magkabilang ground na yon. Okay? Yun yung third step. Okay. Then, fourth step, i-connect natin sa spark line na positive to Yan yung positive, yung 12 volts positive. Okay, tanong ko ngayon, iilaw ba yan o hindi? Di ba sir? Hindi sir, hindi. Bakit? Wala pang ground. Walang ground. Yun ang problema. Saan tayo ngayon kukuha ng ground? Diode sir. Sa lead yata sir. Sa lead. Peanut bulb. Sa lead bulb. Diode sir. Diode. Peanut bulb. So meron tayong tatlong pagpipilian. Pwede tayong gumamit ng diode 10 amperes to 6 amperes. Pwede tayong gumamit ng resistor, pero yung resistor gagamitin natin ng calculation. Okay. So pwede tayong gumamit ng bulb. Okay. So doon tayo sa bulb, mas mabilis So para umilaw yan, katulad ng dual contact kanina, gumagana yung dual contact dahil may bulb sa likod. Ngayon wala ng bulb. Ngayon may isa kang option. May isa kang option dito. Yung signal light, meron niyang indicator light nakakonect dun sa panel. Okay? Nakakonect sa panel. Dalawahan dapat ang sa panel. So dalawahan. May bulb ka na doon na nakalagay. Okay? Huwag mo nang babaguhin yung watts nun. Halimbawa nakalagay doon ay 1.5 watts or 1.7. Huwag mo nang baguhin yung kasi pag tinaasan mo yon, magiinit lang yung panel, matutunaw. So yun na yun. So pag sinignalight mo to, iilaw yan. Konti lang kaso iilaw yung 4. Mag-aagawan siya ng linya. Ngayon para lumakas ang ilaw na yan, mangangailangan tayo ng extra bulb or socket or unsocket.
Ayan. So, yung tinanggal natin bulb dun sa stock, pwede natin gamitin yon. Okay? So, dalawa yon kabilaan. So, ilalagay natin yun sa, pwedeng sa front na side, pwedeng sa rear. Dapat nakatago siya. Lalagay natin sa, nakatago sa loob ng, sa likod, na hindi nakikita pag ilaw. So, maglalagay tayo dito ng extra, bulb. Okay? Ayan. So, yung extra bulb tsaka socket na nilagay natin, lalagyan natin ng ground. I-connect natin sa ground. Yung pinutol na ground na yon, pwede natin i-connect doon. You know, doon natin i-connect yung ground ng ating extra bulb. Yan. Ganun sa kabila. Doon natin i-connect sa likod, kung sa likod. I-connect natin doon sa pinagputulan. So, meron ka na ngayong signal light sa likod na extra bulb. Ngayon, lahat ng LED na yan, meron na siyang pagkukunan ng ground. Okay? So, kapag nag-park ka, papasok yung positive, iilaw yung park light. Tapos, papasok sa lahat ng ground ng signal light na pinagpuputol. So, yun. So, yun pala yung pinaka fifth step. Kasi ang fourth step natin, ito. Yung kinonect natin yung ground dun sa park line. Tapos yung fourth step natin, yung naglagay tayo ng extra, ay fifth na yan. So fifth. Yan, yung naglagay tayo ng extra bulb. So pag park light ko, papasok yung positive sa lahat ng ground. Ang LED ay positive, nakabaliktad yung polarity, nakatama siya, iilaw. Kasi yung ground naman, kukuha siya ng ground sa extra bulb, tsaka doon sa panel na bulb. Dapat naka-bulb yun. So kapag hindi naka-bulb yun, naka-LED, extra bulb na lang ang pag-asa. Okay? So ganun siya. So pag mahina, kapag nalagay ka ng extra bulb, mahina pa rin yung ating ilaw, doon na tayo ngayon papasok na wag na natin gagamitin yung extra bulb. Ang gagamitin natin ay resistor. Mali ata yung drawing ko. Resistor. Yan. Yan ang symbol nun eh. So may mga watts yan. So may lesson tayo para dyan sa pagtototal ng calculation yan. Kung ano bang resistor ang ilalagay dapat dyan sa side ng signal light. Sa positive natin ilalagay yun. Halimbawa, dito ilalagay sa positive line ng signal light. Meron siyang resistor dyan nakalagay. Yan, tapos naka-grounding. Ganun din sa kabila. May resistor dyan nakalagay, naka-grounding. So, pagka meron tayong resistor, hindi mo na kailangan ng bulb. Kumbaga, siya na nagsisilbing bulb. Okay? So, doon muna tayo sa bulb. Nagets nyo ngayon? Sino may tanong? Ano yung signal light, sir? So yun pa rin. Hindi nakapark, nakailaw yung 4 na LED. Kapag nag-signal light ka, papasok ngayon yung positive dito sa linya. Kanina naging negative to, positive ulit yung papasok. So ngayon, kapag positive ang pumasok, mamamatay yung LED. Kasi yung negative ng LED ay naging positive, parehas positive na. Okay? So mamamatay ang mga LED. So 4 yan, nakapark ka harap likod. Same pa rin siya nangyari sa harapan. Parang ganun din, sa pinakita ko kanina. Nakaganyan din siya, 4. Yan, naka-4 siya. Tapos pag nag-signal light ka, ganun pa rin mangyari. Magsi-signal light siya. Yan, ganun pa rin siya. Okay? Nasundan? Okay, sir. Bali yung trabaho na ng flasher, taga-patay na siya, hindi na siya taga-sindi. Ha? Magiging trabaho ng flasher, taga-patay na siya, hindi na siya taga-sindi. Tagapatay ng Ng signal light. tagapatay siya ng signal light pero tagabuhay siya ng bulb na extra or tagabuhay siya ng resistor na nilagay. Okay, sir.
Yan. Ito sir. Okay. So hanggat may nadidetect siya na polarity, magbiblink yung flasher relay. Kapag ang flasher relay walang na-detect na polarity, hindi rin yan, naka-steady lang siya. Hindi siya iilaw. Hindi siya magbiblink. Okay? Sino pa may tanong? Nagets ba? So ito yung room. Sir, kung tayo naman gagamitin, mas mainam ka. Wag mo na diode. Nakaraan kasi diode ang tinuturo ko eh. Ito yung room natin. Para hindi mag-conflict, wag mo niyang lagyan ng diode. Ayan, nakalagay sa chat room. Join kayo sa room nyo. So meron ng naka-member na dyan. So lahat ng topic natin na to ngayon gabi ay ang assignment nyo, gawin nyo itong video, kaya actual nyo. Ngayon pag na-actual nyo, videohan nyo, isend nyo sa group. Tingnan nyo kung talagang gumagana. So marami namang gumawa na yan, okay naman. Okay? So video ang kailangan natin sa group. Yun lang yung palatandaan na nakinig ka ng lesson. Okay? So next topic ay double dual contact. Okay. So paano yun? Double dual contact. So yun naman, ito na hinihintay natin, yung mga tanong natin kanina na signal light. Okay. Ito kasi itong double contact, kapag nakapatay yung park mode, hindi iilaw ang signal light. Dapat naka-park mode. So sa double dual contact, iilaw na ang signal light kahit hindi naka-park mode. Okay. Ito lang muna ha. So nasa ano nyo yan, nasa sa pagpipiliin nyo yung customer kung alin ang gusto niya, or nasa inyo rin kung alin yung mas madaling gawin para sa inyo. Okay. Ito. Ayan. So yan yung standard natin na park light. Park. Ito yung park. Ito naman yung signal light system. So ito bulb. 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 Okay. So normal yan. Wala tayong gagalawin sa original na signal light saka park. So idadagdag lang natin yung kaninang lesson natin na dual saka yung double. Ipapatong natin dito. So paano yon? Una, kailangan natin ng 4 na extra socket tsaka bulb. Okay? 4. Ay, hindi, sorry. Extra na socket tsaka LED. Sorry, hindi pala bulb. LED. LED. Okay. So, ngayon,
yung original natin na signal light, ay, pusan to. So, original natin na signal light, yung assembly, bubutasin natin yon. Ipapasok natin yung bagong socket. So, dalawa na sa loob ng signal light. Ganon din sa likod, dalawa na. Dalawa na. Okay? So, ngayon, yun yung first step. Ibubutas natin sa signal light. So, first step yon. Okay? So, second step, may tigda dalawang linya yon. Ayan yung socket. Tigda dalawang linya. So, ikakabit natin ngayon yung LED. So, LED. Second step. Second. Yung LED naman, gagawin natin dyan, ganito. So, LED. Yan. So, may positive, negative pa rin yung ating LED. Ganito gagawin natin. Positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. So, gagawin natin dyan, lahat ng positive line, pagsasamahin natin. Okay. So, pagsasamahin natin dito. Ayan. Lahat ng positive line, pagsasamahin natin. Yun yung third step. Tandaan nyo ha, third step yon. So, pinagsama nyo lahat ng positive ng LED line, pati yung polarity. Ngayon, sa fourth step, pagdidikitin natin sila magkabilaan. Yun. Tapos, i-connect natin sa park line. Yun yung fourth step. So, ang naiwan na lang ay yung negative line. So, fifth step, pagsasamahin natin lahat ng negative line ng kaliwa kanan. Ayan. So, yun yung fifth. Nagsama mo yung left and right na ground. So, right, negative, left, negative. Pinagsama mo. Ngayon, yung negative line na yon, i-connect natin sa signal light. Yon. Okay? Yun yung sixth step. So, paano siya gagana? Yun. So, pagbukas mo ng park light, papasok yung positive dun sa mga positive ng extra LED. Ayun. Ngayon, yung mga extra LED na yan, nakadikit yung ground doon sa mga bulb. Kukuha siya ng ground doon sa mga bulb. Malakas yan. Malakas ang ilaw niyan. So, iilaw ngayon yung park. 4 na park. Okay. So, ngayon, pag nag-signal light ako, magbubukas itong signal light left, rear, left, front, mamamatay ngayon ang LED. Kasi, papasok yung positive dun sa negative. Okay, sa negative line. So, palitan silang dalawa. Okay? Pag nagbukas to, patay to. Pag nagbukas to, patay to. Same din sa kabila. Tapos, meron niyang extra LED na ilalagay mo sa harapan. So, pwede kayong gumamit ng tinatawag kong D28. May D29. Iba-ibang sukat ng LED na yun eh. So, maglalagay tayo sa harapan yan. Extra LED. LED yan ah. Sino nakakita ng D28?
So ang linyada nun, negative sa negative lang. Tapos yung positive line niya, yung positive line ng LED na yon na extra, i-connect lang natin sa signal light line. Ayan. Sa positive na signal light line lang, i-connect natin. Ay, mali. Dito. Positive lang. Para pag nagsisignal light ka, sumasabay din siya. Sumasabay din yung extra LED na yon. Nakabaon yun sa body ng ano, sa body ng motor. Okay na, sundan. So sino ngayon na may tanong? Sino po may tanong? Tawag dito ay double dual contact. Sino may tanong? So kapag nakapatay yung double dual contact, magsi-signal light. Left and right. Yes, sir. Bakit? Bad lang ang mag-signal light. O, bakit sa mag-iilaw? Kasi may linya siya. Sa ano? May linya nga yun. Ilaw talaga may linya eh. So bakit sa ilaw ang signal light kahit walang park mode? Ayan. Kasi Ito pa rin naman siya ng ano, wala namang naputol dyan. yon, kasi hindi natin ginalaw yung original na signal light. So yung nilagay nating double dual contact, meron siyang sariling harness. Optional siya. So kapag patay yun, Nangyarap lang yung ng ground yung LED. ayun, nanghiram na siya ng ground doon sa signal light line. So, nasa inyo na. Magkakaiba singilan nun ha. Pag dual contact, ibang singilan. Pag double, ibang singilan. Pag double dual contact, ibang singilan. Okay. So, dati, ang singilan ko niyan, sa double dual contact, 1.8. Package yun. Kasama lahat. 1.8. Kasama gawa. Sa double contact, 850. Singilan ko dati, pero depende sa inyo kung mas mababa nyo makukuha yung ano nyo, yung mga parts nyo, di babaan nyo, papackage nyo lang. Sa dual contact naman, medyo mura lang yon. Okay? Labor nun siguro 350, pero yung customer na bibili ng parts. Yan. So nakuha nyo yung ano, nakuha nyo yung lesson. Sir, yung extra ano, pal dun sa LED dun sa may prod, kailangan talaga yun. Oh, para matawag mo siya na double dual contact, kailangan mong ilagay sa harapan yun. Kumbaga, palamuti niya yun eh. Palamuti niya yun. At check ko lang kung na ano ko yun, kung na-upload ko yun sa aking channel. Pero gagawa din ako niyan kapag may nagpagawa dito niyan, bibidyohan ko liya. Kasi dati, nung unang panon na ginagawa ko yan, hindi uso yung video. Sa dati, gawa lang ako ng gawa. Kumakalat sa online yun, pero gawa lang ako ng gawa. Hindi uso yung ganun. Ay, ito. Meron ako dito sa YouTube ko. Share screen ko. Yan. Sa mga hindi pa nakapalo sa akin, follow nyo na yan. Follow na yung channel ko. Saan ba yan? Dami ng video yan, no? Sawa na kayo dyan. Marami pa akong i-upload mamaya. Ayan, no? Ay, ano to? Dual contact. Naka-park light na yan, no? Dual contact lang ito. Hindi ito. Dual contact lang yan. Meron akong ginawa niya na double dual contact eh. Hindi ko na maalala kung saan ko nilagay yun Double contact lang pala yun. So hanapin natin sa ano ko. Hanapin ko sa gallery ko.
tingnan ko muna. Parang hindi ko na yata na-save yun ah. Matagal na panahon kasi na yun eh. Nakaraan parang naipakita ko pa yun eh, no? Ipakita ko pa yun nakaraan eh. Saan ba makikita yun? Sa videos? Video. Nawala na sa ano ko. Nawala na sa gallery ko. Bira saan ko kayo na ilagay yun. Sa dami kong page hindi ko na maalala kung saan ko na ilagay yun ah. Dual contact. So kaganda sa double contact, pwede kayo maglagay ng maraming kulay kasi may sarili siyang harness. Pwede nyo patayin. Okay, sana maituro ko to sa next next natin na lesson. I-connect natin siya sa i-connect natin siya sa apps. Pag nabigyan ko ng ayun, may nakita ko sample ito. Magkakabintahan mo dyan sir ng LED bulb mo. Yung katulad niyan. LED bulb, 120 lang ang mabintahan yan eh. 120 yung piraso. Paris yan eh. May 150, depende sa brand. Ayan o yung umilaw sa gilid. Nakita niyo yung umilaw sa gilid? Yan, parang ganun siya. Parang may excellent video. Ito naman, double contact. Namamatay yung likod. Ito naman, double dowel. Ayan o, nagpapalitan. Ayan, double dowel. Yan, mga gawa ko dati yan. Ito naman yung harapan. Ayan o, kita mo yung umilaw sa gilid, yung dilaw. Yan, ganyan siya. Ayan. Nung kalakasan dati niyan. Yung palitan, ano yan? Double dowel yan, palitan. Yan yung mga time na naninira muna ako dati ng motor. Yung pinagagawa ko. Ayan o. Ayan ang singilan. Yan ang singilan dati. Nakapos pa yan. Ano pa yan? 2018 pa oh. Tagal na panahon na ginagawa yan. Yan oh, uso pa dati yan oh. Nabutan nyo ba yan? Ito malupit oh. Oh. Yan na malupit. So 2018 ginagawa ko ni wigwag na yan. Wala pa sa ano yan. Wala pa sa YouTube yan. Ginagawa ko na yan. Hindi lang mahilig dati hindi pa usok dati yung yung vlog na yun. Okay? So sino ang may tanong? Nagets nyo na yung lesson? Sir, mukhang mas malinaw yung yung double dual contact. Mas malinaw ang kita no? Choice nyo. Nasaan nyo yan? Pagpipilian nyo yan. So, kayo na bahala magdiskarte dyan sa singilan. Wala naman ako standard na binibigay na price dyan. Siyempre, tinuro ko lang kung paano nyo gawin. So, ano pa rin. So, Siyempre, yung LED sir na para yung bagay talaga na LED na gamitin natin yung kulay puti. basta hindi bawal sa LTO, pwede nyong gawin. Kung gusto nyo naman baguhin ng kulay, maraming kulay, nasa lakas ng loob nyo yan. Nasa tuloy ng takbo nyo yan. Kasi pagka nasita kayo nyan, ewan ko lang kung makatakbo pa kayo matulin.
Malaki multa niyan eh, nasa 5,000 plus. Pero siyempre, tinuturo ko lang ito para kung pwede nyo gawin sa pansarili nyo, lagyan nyo ng safety switch. So, may tuturo ako dito na i-connect nyo sa cellphone. Ay, sa cellphone. O nga, sa apps. Gagawa kayo ng apps na walang switch sa motor, pero sa cellphone, pwede nyo i-switch. Sana may time ako sa Friday. Pero ang ano kasi, sana matapos ko agad yung mga sasali sa raffle. Mag-PM na kayo, lalo yung mga pinapipili ko ng 1 to 1.5 na numero. Pipili kayo ngayon doon ng numero, alin yung wala pang may-ari doon, nasa group chat naman. 20 pesos ang isang number. So pag nabunot ka, mananalo ka ng isang FI machine. Saan ka pa? FI machine yun. Okay? So yung raffle naman na mauuna, yun yung makukuha nyo yung wiring diagram book, yung nandito sa akin. Tapos may t-shirt na free. Tapos mayroong consolation prize. Yun yung unang raffle. So yung 20, yung tigdi 20 pesos ang sa number, 1 to 1.5. Next raffle yun kapag natapos natin yung unang raffle natin. Okay? So, paano ulit magabili yun, sir? Yung sa raffle na ano, yung may wiring diagram sa t-shirt? Ayun, ano, walang bayad yun. Ano lang yun, ang... 5K yun, 5K. Oh, walang ano yun, walang bayad yung ano na yun, raffle na yun. Yung may diagram book. Ang ano lang doon, kailangan mo mag-refer ng mga magsa-subscribe. Pag nakapasubscribe ka, PM ka sa akin. So, halimbawa nakapasubscribe ka ng 5 subscriber. So, meron kang 5 entry na isasali doon sa raffle. Okay? So, kasali din doon yung pinili mo. Yung napasubscribe mo, kasama siya, siyempre nag-subscribe siya eh. Pero ikaw, meron kang 5 entry, 5 pangalan mo nandun, umiikot. Eh kung nakapagpasampu ka, meron kang 10 pangalan, sasali ka doon sa raffle. PM nyo lang sa akin kung sino yung mga napasali nyo, ibigay nyo yung name, tsaka contact number. Yun yung ilalagay ko sa papel, i-raffle natin. Doon naman sa FI machine, number lang yun. 1 to 1.5 yun. Papaikutin ko yun. So, swerte mabunot ko na isang numero lang naman. So, sa 10 na una ko mabubunot, 10 katao, meron silang tigwa 100 load. So, hindi pa rin lugi yung 20 mo kung makasali ka doon sa 10. Tapos, yung pinali ko na bubunutin, yung pinaka last part, yun nga yung FI machine. Okay? Yun sa ano, isa lang talaga yung mananalo dun sa ano, first paraffle mo. Sir, isa lang ang mananalo dun sa first na paraffle mo. Isa lang yun. Kasi isa lang naman diagram book ko eh. Hindi pa ako makagawa ng marami nun. Pero soon makakagawa tayo ng marami nun. Okay, isa lang muna. Siyempre, ano pa lang tayo, nagsisimula pa lang tayo, di ba? So, malay nyo, pagka dumami-dami yung subscriber natin, pataas na pataas yan. Hanggang papunta tayo dun sa pinaka magandang raffle. Sulit ng pusa. Mas ka dyan. Yan. So, yun. Hanggang dito na lang yung ating topic. Join kayo sa ating room. Then, gawin nyo yung assignment nyo. Assignment nyo, yung gawin nyo yung actual to. Pakita nyo yung video. So, yung mga kapasok sa video, may gawang video, makakasali kayo sa training ng may apps. Kung paano ba ginagawa yung apps sa motor. Okay? So, ano muna yung basic muna. Yan ang next natin na topic. So, yung hindi makakagawa, hindi rin kayo makakasali. So, limited lang yun. Sir, may screenshots. Ito. So, di ba? Walang bayad ang training. Ang pinaka-ano nyo lang dyan, share nyo lang. Hindi gumawa kayo ng video nyo, pakita nyo yung naintindihan nyo sa lesson. Kung nagawa nyo yan ng actual, lagay nyo sa motor nyo. So, yun. Makakasali kayo next training. Okay? So, hanggang dito na lang yung training natin. And good night. Thank you, sir. Thank you, sir.